For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke? Kumaway pa muna ulit si Army bago tuluyang umalis. Bumaling si Victoria paarap sa gate ng bahay niya. Pero nang akmang isusuksok na niya ang susi sa kandado niyon ay bigla siyang natigilan. Nawawala kasi ang kandado ng gate niya. At hindi lang ang kandado ang nawawala, maging ang karatolang nagsasaad na pinauupahan niya ang unang palapag ng bahay niya. Matataranta na sana siya na nilooban siya nang maalala niyang noong Sabado nga pala naglipat iyong kakilala ni Agnes na uupa sa unang palapag ng bahay niya. Bago siya umalis noong Biyernes ay ibinilin na niya sa kapitbahay niyang si Aling Marteng ang susi ng bahay. Upang ito na ang magpatuloy at sumalubong sa bagong tenant niya, nakakandado mula sa loob ang gate kaya hindi niya iyon mabubuksan mula rito sa labas. Tao po, narito na ako, Mr. Zabrail. Pwede pakibuksan ang gate. Malakas na tawag niya sa tenant niya. Sisiga sana ulit siya nang maalala niyang may mga bagong ipinagawang doorbells nga pala siya sa kanang poste ng gate. 2 doorbells ang ipinakabit niya. Ang isa ay para sa unang palapag. Para sakaling may bisita ang tenant niya roon. At ang isa ay sa ikalawang palapag para naman sa mga bisita niya. Bahagyang natawa si Victoria sa sarili ng tumagos sa isip niya ang ginagawa. Siya ang may-ari ng bahay pero mukhang siya pa ang hindi makapasok sa sariling bahay niya ngayon. Mataas ang gate kaya hindi nakita ni Victoria ang pagbukas ng pinto sa unang palapag ng bahay. Nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang gate at sumalubong sa kanya ang isang matangkad at tama si Agnes, makalimot pangalan sa kagwapuhang lalaki. Nakasuot ito ng puting pants at puti ring turtleneck long sleeve shirt na mas nagpalitaw sa kaitayman ng buhok nito at pagkaasol ng mga mata nitong tila nakatawa sa kanya. Talaga bang photojournalist ito at hindi Hollywood actor? Kung ibang lalaki ito ay sasabihin niyang nangangailangan na ng pangahit ang pangahang mukha nito na may maliliit na bagong tubong bigot at balbas. Pero sa tingin niya ay mas bagay rito ang ganoon. He looked gorgeous and manly and hot and so hot. Well, hello there, Victoria, right? Napakaswabe ng boses ng lalaki. Bagay na bagay sa gwapong mukha at kakisigan nito. Wow! Wala sa loob na paanas na nasambit ni Victoria habang nakatitig sa matipunong dibdib ng lalaki. Hindi naman fitted ang suot nito pero bumabakat sa damit nito ang matitipunong braso at dibdib nito. At pupusta siya hindi lang 6-pack kung hindi 8-pack ang abs nito. I can take it off you want, ang tila natatawang komento ng lalaki. Ha, my shirt, you seem to like it so much. But I don't think mine will fit you. It's a couple of sizes too big for you, anito. At noon lang tumagos sa isip ni Victoria na halos lumuwa na ang mga mata niya sa pagtitig sa katawan ng lalaki. Napahiyang naitakip niya sa mukha ang isang kamay. Sus ko po, baka isipin nito na manyak siya. Bigla naihiling niyang sana ay bamuka ang lupa at kainin siya ng buo. Gabriel could not blink as he stared at Victoria's lovely face. Hindi iyon ang unang beses na nakita niya itong muli matapos niyang burahin ang alaala nito tungkol sa kanya. He had been secretly watching her from afar this past year. Pero iyon ang unang pagkakataon na hinayaan niya itong makita siyang muli. At base sa kawalan ng rekognisyon sa mga mata nito nang makita siya, mali ang akala niya na sapat na iyon, para mapawalang bisa ang pagbure niya sa alaala nito. And he did not know if that was a good thing or a bad thing. Maaaring isa iyong biyaya dahil magkakaroon siya ng panibagong pagkakataon upang suyuan ito at turuan muli na mahalin siya. Ngunit may kurot pa rin sa puso niya ang kaalamang ni Katie Ting na pamilyaridad ay wala itong nadama nang makita siyang muli. I'm Braille, aniya na inilahad ang kamay dito. Hello, Braille. I'm Victoria. How are you? Fine, thank you. Me too.
Masiglang wika ni Victoria na bigla ring napangiwi nang maisip kung ano ang mga pinagsasabi nito. Pasensya na, may jet lag pa kasi ako, pagod pa ako sa mahabang biyahe kaya kalat-kalat ang utak ko. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko kanina. At welcome pala, pasensya na wala ako rito noong dumating ka. Galing kasi ako sa Laguna, sa bahay ng lola ng kaibigan ko. Okay ba ang bahay sa baba? Kung may reklamo ka, huwag kang maiyang magsabi sa akin at gagawan ko agad ng paraan. Mahilig ka ba sa buko pie? May buko pie kasing ipinadala si Lola Biba sa akin at, breathe, Victoria, sabat niya rito. Mukha kasing kakapusan na ito ng hininga sa walang patid nitong pagsasalita para pagtakpan ang pagkapahiya kanina. Namumula ang mga pisnging nakagat naman nito ang pang-ibabang labi. Nakakahiya. Grabe, bakit ba laging nangyayari sa akin ito kapag may kaharap akong gwapo? Victoria, tikong mo na ang bibig mo. Hindi lang niya iisiping babaeng manyak ka, iisipin pa niyang hangin lang ang laman ng utak mo. Pinigilan ni Gabriel ang mapang-isi sa nababasa niyang laman ng isip ni Victoria. Isa iyon sa mga bagay na labis niyang pinangulilaan nang maghiwalay sila. Madalas kapag kinakabahan o naaasiwa si Victoria ay daig pa ang tren sa bilis ng bibig nito. At kadalasan ang ginagawa niya para patigilan ito sa pagsasalita ay silan ng halik ang mga labi nito. Bagay na hindi niya maaaring gawin ngayon kung ayaw niyang sampelan siya nito. The house is great, I have no complaints. And I hope even if I don't have anything to complain about, you'd still let me talk to you anytime. I'd also love a buko pie if you're offering, wika niya bilang tugon sa mga sinabi nito. Of course, halika sa itaas, hindi lang buko pie ang ipinadala ni Lola Biba, mayroon ding teka. Nagtatagalog ako. Naintindihan mo ako. Nagtatatagalog ka. Hilalas na bulalas nito na tila noon lang naisip na kanina pa ito nagtatagalog. Oo, marunong akong magtagalog. Hindi naman ito ang unang beses ko dito sa Pilipinas. Let me help you with those. Ani Gabriel sa kaniyuko ang bag at bayong na nasa paanan ng dalaga. Ay, salamat.